pangalan niya ay laging tawagin, at siya'y nakikinig sa bawat hilahin. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Kayo po ay nakikinig sa programang Manalig Ka, ang isang oras na pagninilay at talakayan tungkol sa Ebanghelyo ngayong araw ng Linggo. Tayo po ay napapakinggan ngayon sa radyo natin Gimba 105.3 FM at radyo natin San Jose 103.3 FM. At tayo rin po ay live na napapanood via live streaming sa www.diocesefsanjosene.com, sa www.rngonline.org, at syempre po ang tambayan ng mga kabataan ngayon, ang Facebook. Meron po tayong Facebook, ang ating programa sa www.facebook.com/manaligka2006. Ito po si Reverend Richard Lagos, ang inyong makasama sa isang oras na kwentuhan at talakayan tungkol po sa Ebanghelyo ngayong araw ng Linggo. At syempre kasama pa rin natin ang ating idol sa ating programang ito. Ang inyo pong kabsat, ang paring Ilocano, si Father Bong Romano po. At ang inyo pong kapatid, ang Laiko Ministrong Bisaya, si Brother Jan Romero po. At may kasama po tayong isang napakagandang dilag. Ang napakaganda, pinakamaganda kasi siya nag-iisang babae sa ating grupo. Papakilala niya po ang kanyang sarili. Ako po si Ate Joan, ang kabataang pasaway ng Mer Health Official. Pasaway talaga, ha? Sabi ni Father, pasaway daw ako. Talaga, hindi naman halata, hindi masyado. So tayo po ngayon ay nasa ika-9 ng buwan ng Pebrero at ika-5 linggo na ngayon ng karaniwang panahon. No? Papalapit na naman ang Kwaresma dahil sa susunod na March 5 ay Ash Wednesday na Father. Talagang nabilis ng panahon at papatapos na itong ordinaryong panahon sa ating liturgical calendar. No? So bago po tayo tuluyang magpalalim sa ating programa ngayong araw ng Linggo, tayo muna ay mananalangin, no? At pangungunahan po tayo ni Father Bong Romano. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal na Ama, muli nagpapasalamat po kami sa linggo na ito na kami po ay nagkakatipon upang palagian na maibahagi ang aming pananampalataya. Hinahamon po kami ngayon na maging asin at ilaw ng mundo. Tunay nga po sana na tulungan mo po kami upang magningas ang aming pananampalataya. Maipakita namin ito sa salita at sa gawa. Tulungan mo po kami palagi upang magsumikap din bilang isang pamilya. Gawin mo, tulungan mo ang bawat pamilya na maibahagi, maisabuhay ang pananampalataya. Nawa Ama, mga makikinig ay tulungan mo na makinig na mabuti upang maunawaan nila ang aming mga pagninilayan na makakatulong sa pagsasabuhay sa pagpapalalim ng aming pananampalataya. Maraming salamat sa lahat ng iyong mga pagpapala sa loob ng isang linggo na pinagkaloob mo sa amin. Huwag mo po kaming pababayaan. Ang lahat ay niling namin sa ngalan ng iyong anak at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. At ngayon po ay pakinggan natin ang Ebanghelyo, ang mabuting balita ngayong araw ng Linggo na babasahin po sa atin ni Ate Joan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoong Jesucristo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawalan ng alat ang asin, paano pang mapapanauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya't itatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw sa sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lungsod
na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang magsisindi ng ilaw at maglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong ipaliwanag ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila iyon, mabuting gawa at papurihan ng inyong amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po, Father Bong, sa pangunguna sa ating panalangin ngayong umagang ito. At maraming salamat din kay Ate Joanne na siyang nagbasa ng ating ebanghelyo ngayong araw ng linggo. Muli po tayo ay nasa ika-9 ng Pebrero, ika-5 linggo sa karaniwang panahon. At tayo pa rin ay patuloy na napakikinggan sa radyo natin Gimba 105.3 FM at radyo natin San Jose 103.3 FM. At syempre tayo ay live na napapanood sa live streaming sa www.dioceseofsanjosene.com, sa www.rngonline.org. At syempre sa Facebook account na ating programa, ang www.facebook.com/manaligka2006. So napakinggan natin yung ebanghelyo ngayong araw ng linggong ito at narinig po natin ang tema tungkol po sa asin at ilaw. Ito yung pinakang tema natin ngayon at sinasabi sa ating ebanghelyo, ito yung panawagan sa atin ni Jesus at ito yung panawagan niya sa mga alagad niya, sa mga kaibigan niya na sumusunod sa kanya. Sabi niya na sila o tayo, no, ang mga makabagong disipulo ni Kristo, ang asin ng mundo. Sabi nga, 'di ba, ang asin ay nagbibigay lasa. Sabi doon, kung mawawala ng lasa ang asin, paano ito magpapaalat muli? At sinundan niya ito na tayo naman ang ilaw ng sanlibutan, na ang ilaw ay hindi kinakailangang itago, no? Kinakailangan itong magbigay tanglaw sa ating kapwa, no? So mamaya po sa pagbabalik ng ating programa ay bibigyan natin ng lalim at sama-sama po nating pagninilayan itong ebanghelyo ngayong araw ng linggo. So wag po kayong aalis at sa ilang saglit ay magbabalik kaagad ang ating programang Manalig Ka. Bawat lakad nyo ay si Jesus, ang tsuber ng buhay. Dito ka sumakay, kasulina'y panghabang buhay. Biyahe mo ay sulit, pagkapatungong langit. Hindi pwede ang sumabi. Si Jesus, hindi siya sinungaling, sa kanya to nanggaling. Ito ang tanging niyang layunin. Siya ang tsuber ng buhay, dito ka sumakay, kasulina'y panghabang
atin ay panghabang buhay. Siya ang super ng buhay. Nagbabalik po ang programang Manalig Ka. Ito pong muli ang inyong Diakonong Tagalog, si Reverend Richard Lagos. Ang paring Ilocano, si Father Bong Romano po. Ang Laiko Ministrong Bisaya, si Brother Janjan Romero po. At ang kabataang pasaway, si Ate Joanne po. Ako, kung ayaw ko yung pasaway. Ayaw No? ko pasaway din. Oo. Pwede bang... Favorite ko ako kung Pwede sino palitan pa. natin. Oo, pwede bang maganda-ganda naman? Kabataan mo Maganda. Joke. Maganda. O, sige, pwede nang pagtsagaan. Nakakahiya talaga dito. So kanina po ay narinig po natin yung Ebanghelyo ngayong araw ng linggo at muli po ngayon ay 9 ng Pebrero, 5 linggo sa karaniwang panahon. At pinagninilayan nga po natin yung tungkol po sa tema natin ngayong linggong ito, yung pagiging asin at ilaw ng sanlibutan. Sanlibutan, oo. May napakagandang pagninilay si Father Bong kanina tungkol una muna dito sa asin, no? Pag-usapan natin yung asin at napakaganda nga nung reflection ni Father Bong. Actually, isa ito sa napakahalagang bagay sa buhay ng tao. Mm. Pag walang asin, di masarap Kumain. kumain. Pag walang asin ay walang lasa. At yun, siguro yung hamon na papaano kaya na ang pakikitungo natin sa buhay na ito ay malasahan nila. Mm. May effect as Kristiyano, yung mga ganon. Kasi pag wala kang impact, walang dating bilang Kristiyano, yung passive ka lang na ganon, ay parang wala kang ginagawa. So, isa yon. At yung nga, yung kapag sinabing asin, yung nakakatulong ito para i-preserve. Hindi ka maging malansa, hindi ka nangangamoy, na papakinabangan ka pa rin. At ito napagandang pagninilay dahil marami tayong kailangan na i-preserve sa buhay na ito. Una, yung pananampalataya natin. Kailangan maging daluyan palagi tayo ng pananampalataya. At hindi lang yon, yung mga values na mga magaganda, yung mga moralidad na kailangan natin na mapanatili, lalo na ngayon na gusto nang mawala yung mga ganitong mga bagay-bagay sa buhay ng tao. Kaya napakagaling nga itong Panginoon, no? Yung biro mo, yung mga bagay-bagay na sa buhay natin ay ikinukonekta niya para mai-apply natin sa tinatawag na usaping pananampalataya at ugaling kabutihan dito sa mundo na ito. Kaya yun nga, yung hamon nga natin ay papaano sa mga konkretong bagay na magkaroon tayo ng lasa, magkaroon ng impact, yung bagay-bagay na gano'n upang maramdaman nila, malasahan yung ating pagiging Katolikong Kristiyano. So sana nalalasahan nila, no? Papansin man lang. Panis kung hindi malasahan. Alam niyo, Father, ako lumaki nung ako elementary, nung lumaki ako sa tabing dagat eh. Ay, Taga- yan, oo, tama. Quezon Maalat to. Province, taga Quezon. Maalat. Oo. Taga Poland kasi ako eh. Poland. Polillo Island. Polillo Island. Oo. Yeah. At alam nyo, hindi ko makakalimutan kapag yung mga mangingisda ay pumapalaot, dalawang mahalagang bagay ang hindi nila kinakailangan makalimutang dalahin. Yun ay yung asin at yung ilaw, no? Yung ilaw na yung mga digasa pa nun, Padre, yung antang mga petrolyo pa yung ano. Hindi lang basta gasera, Petromax, mga ganon, oo. Petromax? Yung binobomba, oo. Yung ginagamit yung para sa... Coleman. Coleman. Coleman ang brand. Coleman. Oo. So, ganun pa yung mga ginagamit. Ngayon, may mga rechargeable LED na ganun na ngayon eh. Pero noon talagang bobombahin mo yon, no? So, mahalaga yung mahalaga sa isang mangingisda, yung asin at saka yung, ang term namin, tawag namin doon, digasa. Kasi may gasa yun eh, di ba? So, mahalaga yung dalawa kasi, unang-una, siyempre, mga mangingisda sila at kadalasan tumatagal sila sa laot. Kailangan nila yung asin para yung mga nahuli nila agad ay mai-preserve para pagbalik nila sa dalampasigan, pag-uwi nila sa Pampang, ay sariwa pa rin yung isda na mga nahuli kahit na napakaaga nila yung nahuli. So pagbalik nila ay fresh pa rin yung mga isda.
At syempre, yung ilaw, mamaya, pag ninilayan pa rin natin ito, yung ilaw ay napakahalaga. Kasi yun pala, ganun pala, Pads, ano? Pumapalaot sila, walang buwan. Kasi pag may buwan na, wala silang mahuli. Oo, Wala po. tama. So, kinakailangan walang ilaw at yung digasa, yung dalang nilang ilaw, yun ang magsisilbing pang-attract noong mga isda. Kasi pupuntahan ng lalapit sa isda. kanila yung mga Wow. isda para may at doon sila. Ayan, yan. Kaya ang daming nilang nahuhuli kasi na-attract ang isda. Attraction nila yung liwanag, no? Kaya Aggregating device. kaya ang ganda-ganda ng ang ganda-ganda talaga na-realize ko ang ganda-ganda talaga noong paghahambing ni Jesus, no, yung noong nag-umpisa yung kanilang public ministry, no, mapansin natin after ng Christmas season, napansin natin na nag-umpisa yung mga readings natin sa pagtawag sa mga alagad. Ito lang nakaraan, di ba, yung sabi niya gagawin ko kayong mamamalakayan ng tao, no, at nasabi ko, napapagkumpara ko yung pagiging mangingisda, no? Oo. So, kinakailangan na ang nahuli ng isang mangingisda, kinakailangan lagyan niya agad ng asin para ma-preserve ka agad, no? At yung ginagawa ni Jesus ngayon sa ating ebanghelyo, ay bagong tawag pa lang itong mga alagad na ito eh. Agad niyang sinasabihan na maging asin, no? Parang binubudburan niya ng asin para ma-preserve ka agad. At itong mission nitong 12 alagad niya na tinawag ay maging asin din sa mga susunod kay Kristo na magiging bahagi ng pananampalatayang ito. Kaya nga sabi ni Father Bong kanina, napakahalaga na yung maingatan, mapanatili yung lasa, yung alat, no? Ibig sabihin yung kahulugan, yung saya ng pagiging Kristiyano Katoliko natin nandun pa rin. Kasi dapat may saya tayo. Yung maganda yun, yung pagninila yung brother, yung maging fresh ba tayo palagi. Kaya pala, hindi ba, minsan may mga renewal din tayo. Kaya nagre-recollection ulit. Kasi minsan, parang matabang na. Ang term ng mga mangingisda dyan, Father, bilasa. Bilasa na. Kaya kami rin po ng mga pari, may mga renewal eh. Oo. May mga renewal, may mga recollection, may mga formation. Actually, aalis nga po kami sa yung darating Sa 17. 17 para magkaroon ulit ng renewal, mapakinggan ulit yung mga dati na naming napakinggan na kung minsan nakakalimutan na o kaya parang nagiging common na very familiar na lang na hindi na namin nabibigyan talaga ng sigla yung mga ganon. Kaya napaganda, no, yung palagyan na maging fresh ka palagi, masigla, yung talagang may lasa ka palagi. Kaya kung minsan nga kinakantsawan kami pag yung mga nakikinig ng homily namin, Father, walang lasa yung homily mo. Matabang. Walang lasa, Father, walang joke. Joke lang po ba? Hindi, kasi Father, nakasimangot pa kayo. Maganda nga. So, hamon to. Makapagbigay ng lasa tayo palagi. At makita sa atin yung kasiglahan na nagpapahayag. Meron kang sinasabi kanina kay Pope. Oo, sabi niya, nabasa ko lang din sa Facebook ng Father, sabi niya, he cannot imagine daw, hindi niya lubos maisip yung isang Kristiyano ay hindi marunong ngumiti. Si Joan Reb, palaging nakasimangot. Ay nako, kailangan yung hindi ka Kristiyano. Hindi palagi. Siyempre, pagka kailangan pong sumimangot at kailangan din naman, Father, madali lang akong pasayahin, mababaw lang po yung kaligayahan ko. Yan mo lang akong candy, masaya na ako. Kumbaga, para nga po akong pinakabata sa So kung gaano ka kadaling pasayahin, ganun ka rin kadaling paiyakin at Kaya pasamain ng kilala araw. po nila ako kakaiyak. Opo, grabe. So yung hamon natin maging masayang Kristiyano. Yung joyful, yung while you minister, yung nagpipreach o nag-evangelize, yung makita na meron kang kagalakan sa puso. Siguro, Father, magandang yan din magiging batayan natin bilang mga Kristiyano Kapag ka hindi na tayo marunong maging masaya, kapag ka hindi na tayo masaya sa buhay natin, baka nabibilasan na tayo kung ano ng asin, ano? At pag ganun ka na rin, nahahawa na rin na nabibilasa. Madaling makahawa yun, Father. Totoo yun. Teka lang. May mga, minsan, Si John, nag-isip. may mga ugali kasi, Father, may mga ugali kasi tayo na nakakadagdag na tama. na para maging bilasa tayo, hindi mawala yung pagiging fresh
natin, no? Actually, ugali talaga naman ang tinutukoy ni Jesus dito eh. Yung pagiging asin talaga. Ugali talaga yan, ugali no? talaga yan. Yung maging masayahin kang Kristiyano, maging masigla kang Kristiyano, no? Kasi baka ang nagiging impression kasi pag sa Katoliko, malungkot eh kasi wala tayong mga alay, praise the Lord na pamamaraan ng pagsamba. Pero ito sa totoo lang, ito'y hamon sa atin eh, na talagang, actually, yun daw naman talaga ang katangian ng isang Kristiyano. Isang Kristiyanong masaya, isang Kristiyanong maunlad ang pamumuhay, at isang Kristiyano talagang lumalago sa kanyang buhay pananampalataya. At yung nakakalimutan natin kung minsan, no, biro mo yan, yung natuwa nga ako, yung sabi ni Pope, biro mo, pati yung pagngiti, parang napaka-common, parang, ba't pati ba pagngiti, sinasabi pa ng Pope, Pope siya, di ba? Biro mo sa kanya, big deal yun. Yung makita na masaya ka, na nakangiti ka bilang isang Kristiyano. At alam nyo kung minsan, ang sarap kasama yung isang tao talaga na masigla, na nakakapagbigay ng kasiyahan, yung fresh. Fresh na fresh. Yung Kagaya ni Ate Joanne, fresh na fresh palagi. Nagsabi dito At saka, magandang tingnan natin dito, no? Kaya, John, no? Yung responsibilidad din ng bawat Kristiyano na panatilihin yung alat, no? Yun. Panatilihin yung lasa. Kasi, meron tayong personal and also communal, no? Pero tingnan din natin yung personal responsibility natin, no? Na meron tayong pananagutan, meron tayong tungkulin na mapanatili yung alat na ito, yung lasa ng pananampalataya natin bilang mga Kristiyano, no? Yung lasa at ng ating mga ugnayan sa sarili, ugnayan sa kapwa, ugnayan sa Diyos, no? Kailangan mapanatili yung lasa, no? At ano ba tong lasa na nagpapanatili sa atin? Para sa akin, yung lasa na yon na nagpapanatili sa atin, syempre yung pag-ibig ng Diyos pa rin sa atin. Kanina nga, may mga kabataan akong nakausap. Sabi ko doon sa isang bata, tinanong ko siya, palagay mo, kapag nawala na sa isip ng tao na mahal siya ng Diyos, ano mangyayari sa buhay niya? Alam mo, hindi na nag-isip yung bata, spontaneous, tuloy-tuloy sinabi niya, napapariwara po. Sisira po. Napapariwara yung buhay kapag nawala na sa isip niya na mahal siya ng Diyos. Sabi niya kasi, nung nag-share na, nung nagpatuloy siya ng pag-share, sabi niya, base pala sa karanasan niya yon na hindi nawala sa isip niya na mahal pala siya ng Diyos. Kaya dami kung saan siya napunta, nalulong sa mga bisyo, kung ano ng mga escapades, no, mga escape hatches. So, nung ma-discover niya ulit, nung parang bumalik sa ulirat niya, may mga tao naging instrumento na bumalik yung kamalayan sa pagmamahal ng Diyos sa kanya. Ang laki ng pagbabago sa buhay niya. So, palagi ko po ito sa personal level, ito yung talaga nagpapanatili ng alat natin, ng lasa natin kapag nandun palagi sa kamalayan natin, yung pag-ibig ng Diyos sa atin. At yun yung hamon para yung pag-ibig na yan ay maibahagi natin sa iba. Kasi alam mo yung observation ko sa parokya, ang daming naglilingkod na parang function lang na they don't develop o magawa na ito ay may bahagi na mayroong pagmamahal. Yun ang kwan yung nakikita ko na medyo na itoon doon. Kung minsan nga naglilingkod tapos dahil walang love, nag-aaway. Yung ang programa natin kung minsan yung damayang Kristiyano, yung damayan talaga, love yan in unity. Pero makita mo talaga hindi nagkakasundo, mga ganon dahil nawawala, nakakalimutan natin na yun ang basihan ng pagdilingkod natin. Kung mapanatili ito at lalo palagi na yan yung mangibabaw sa buhay natin sa paglilingkod, siguro napakagandang maglingkod na Brother Janjan. Sana Kung ang pundasyon ay pagmamahal ng Diyos at ikaw ay naglilingkod din dahil mahal mo ang Diyos at gusto mo ring ibahagi sa iba itong pagmamahal na ito. So, napaganda talaga na maglingkod. Kaya, hamon, dahil nakakalimutan ito kung minsan nga, mga function na lang tayo Yung dami nating na nagagawa na hindi naman talaga na fruit
o bunga ng pagmamahal. Pati maputol kita, naalala ko lang kasi yung sabi ni Bishop minsan doon sa may pinapaliwanag sa tungkol sa buhay spiritual. Sabi niya, sa ating mga nasa simbahan, lalong-lalo na, no, sa mga naglilingkod na, no, sabi niya, kung sa paglilingkod mo hindi ka na masaya at nalaman mo na parang ang hirap magmahal, Yeah. huwag ka muna maglingkod. Kung hindi mo pa kaya magmahal, Huwag huwag ka muna maglingkod. Magmahal ka muna. Umalis ka muna sa buhay paglilingkod mo. At kapag ka dumating yung time na marunong ka na at handa ka na ulit magmahal, Magmahal. saka ka bumalik. Kasi very strong yung sinabi niya. Tapos sabi niya, yung kinote niya yung isa pang bisa, sabi niya, don't ever touch my people kung hindi mo sila mahal. Baka Kung hindi la- mo kaya magmahal. Baka lasunin mo. Grabe. Oo, diba? Magandang, halimbawa kung i-apply natin ito na babanggit mo yung buhay sa parokya, Father. Siguro magandang i-apply natin ito na yung mga parish workers natin at yung mga gustong maglingkod sa simbahan. At ako rin on personal level, no. At tinatanong ko rin sarili ko, yung bang, kung hindi pa natin kaya talagang magmahal, wag muna tayong maglilingkod. No, kasi magandang magmahal muna tayo dahil at yung paglilingkod natin ay bunga ng pagmamahal natin. Napakasarap nun. At ito, Naglilingkod ka, yeah. may pagmamahal. Oo. At ito yung pagkakaiba na dapat nating maipakita. Kasi nga, di ba, sa business world, ang pinag-usapan lang dyan talaga, yung naglilingkod ka para maparami yung pera. Tapos sa government din kung minsan, yung napakaraming paglilingkod dyan, pero hindi ang motibasyon ay pagmamahal. Kaya nagiging social work lang. At ito nga po, kaya nga nagiging mission ito, dahil ang pundasyon ay yung pagmamahal. Kaya minsan, pag hindi pundasyon ng mamahal, yung ginagawa nating mission, nagiging consumption. Naalala ko isang quote dyan, Father, sabi nga you can serve, no, and you can give without loving. Ayan, But you cannot serve and you cannot love without giving, without serving, Serving, no. Kasi maganda, iba kasi yung naglilingkod ka at dahil ito'y bunga ng pagmamahal mo, kaysa dun sa naglilingkod ka lang na wala kang makikitang pagmamahal dun sa ginagawa mo. So malaking pagkakaiba nun eh. Kaya nga sabi ko yung hamon sa atin na maging asin ng sanlibutan, maging lasa. Minsan walang lasa talaga yung paglilingkod, walang kahulugan talaga yung ginagawa nating paglilingkod, lalo pagka sa parokya nangyayari yung minsan mga alitan, pataasan, oo, may mga ganun din. Kahit naman siguro sa ang institusyon ito, no, kapag walang pagmamahal talaga, ganun ang mangyayari, no? At siguro nga, isa nga pong aspeto rin kanina, yung asin na yan, yung i-preserve nga, lalo na ngayon, yung napakahalaga nga, yung year of new evangelization, yung siguro paano natin mai-preserve yung faith, yung pananampalataya natin. Kasi ang daming mga nawawala, yung mga kaugalian, di ba, na magaganda. Halimbawa, yung orasyon, ilan pa kayo nag-orasyon? Napapalitan na po yung mga kultura. Nawawala na talaga. Ayun, yung mga magaganda, no? Mga Maria Clara. mga values. So marami pala, no? Kaya, ayun, paalala. Kaya nire-remind tayo na asin tayo. Oo. Paano natin ma-preserve itong magaganda na mga values natin. Yung pagtulong, yung bayanihan, nawawala na nga yun eh. Kung minsan nga may mga gustong maglingkod simbahan, kaya lang tatanungin nila magkano bang tanggap ko dyan. Hindi ba? Yung mga workers, dahil napakahirap mag-recruit. Ngayon, yun na ang tinatanong kagad. Ayun, at sa mamaya po sa pagbabalik natin, mas bibigyan pa po natin ng lalim ito at marami pa tayong mapagkukwentuhan tungkol dito sa ano ba ang pagiging asin ng sa buhay natin. Ito yung hamon ni Jesus sa ating lahat. Huwag po kayong aalis, huwag kayong lilipat ng istasyon at magbabalik din po kaagad ang ating programang Manalika. Sanwari ko ba'y wala ng pag-asa? Walang katapusang aking pagdurusa. Patuloy kong hinahanap ang kalutasan. Bakit kaya di
nagbabalik po ang programang Manalig Ka. Ito pong muli ang inyong diakonong Tagalog, si Reverend Richard Lagos. Ilocano pa rin po si Father Bong Romano. Ang Bisayang Laiko Ministro, Brother Janjan Romero po. Busy na po, hindi na po pasaway, kundi pa-cute na kabataan Ay, si Ate Joanne. Pinisi. Pa-cute. Ibig sabihin, hindi cute, nagpapakute Kaya lang. nga pa-cute lang eh. Tanggap ko na yon. Okay po, so kanina po ay pinag-uusapan natin yung kahalagahan po ng pagiging asin, no? Na bilang isang hamon ni Kristo sa atin at bilang mga Kristiyano, yung responsibilidad natin na magbigay alat, magbigay lasa, lalong-lalo na sa ating buhay, pananampalataya. At hindi lang po yun, yung sa ating mga ugnayan. Sabi nga yung magbigay ng lasa sa ating ugnayan sa sarili, sa kapwa at sa Diyos. At ito nga yung pagmamahal. Ito yung nagbibigay ng lasa, nagbibigay ng alat sa ating buhay. At kanina may binabanggit si Kuya Janjan yung sa mga ugnayan, lalong-lalo na sa family, no? Yung sinasabi na nawawalan ng ano yan? Ng lasa. Na tinatabangan. No? Tumatabang na daw Tumatabang. yung asawa niya sa Meron tayong magandang term dyan yung No. tumatabang na yung ugnayan. No? Ugnayan. Tumatabang na. Ibig sabihin, parang nawawalan na ng kahulugan. Parang nagiging, wala nang saysay yung pagsasama. Parang bang ganun. Ano ba ibig sabihin sa'yo? Ito, bilang may asawa. Mas alam mo yan eh. Oh. Experience by sige. experience. May mga kasabihan dyan, yung ano daw po, yung asawa ay minsan ay para daw pong sardinas. Di ba? Yung parang sardinas na lang. Na parang binubuksan na lang pagka yung wala na bang ibang ulam. No Parang choice ganun. Pero po. depende po kasi yan sa yung relasyon ninyo na kung talagang isisentro nyo si Jesus, kung lalayo man kayo, pakaliwa yung isa, pakanan yung isa, pagka inilagay nyo sa sentro si Jesus, babalik kay Jesus yung isa, babalik kay Jesus yung isa. So, magtatagpo kayo sa gitna. Sa pamamagitan ni Jesus, yung mag-asawa na, yung matabang na yung tinatawag na relasyon, yung ugnayan, Oo. kung ilalagay sa sentro si Jesus, ito ay magtatagpong muli. Amen. Amen. po. Oo. So napakahalaga talaga yung love, no? Even sa lalong-lalo na sa buhay may asawa. I think totoo din ito sa even yung mga pagkakaibigan, no, friendship, no? Kasi nga sabi nga friendship is the only love that lasts, no? Yung pagkakaibigan daw, yun lang talaga yung pag-ibig na tumatagal, no? Na dapat yung friendship na yon ay present sa mag-asawa. Kasi pag nawala yung friendship sa mag-asawa, ay hindi tatagal yung kanilang ugnayan. Magkagalit na yan. Oo. At siyempre, yung ugnayan din natin sa Diyos, no? Kapag yun ang nawala, yung pagmamahalan natin sa pagitan natin at ng Diyos, ay doon na tayo, patay tayo dyan. Talagang mananabang tayo. No? Alam mo, maraming karanasan ngayon sa pamilya, kaya nagkakaroon tayo ng mga ngayon ng mga grupo-grupo, may familia, may couples for Christ, may marriage encounter. Kasi natuklasan nila sa paglalakbay nila bilang mag-asawa na hindi pwedeng ihiwalay si Kristo sa buhay. At yun ang magsisilbi na tagabudbud sa kanila, na tagakapagbigay ng lasa na kahulugan yung buhay nila. At ito nga, no, yung Panginoon ay ginawa niyang pagkain din talaga yung sarili niya bilang tinapay ng buhay. At ito yung natuklasan nila, hindi pwede na humiwalay talaga tayo kay Kristo. At kung yun na, kung si Kristo na yung nakikita mo na napakahalagang ingredients sa buhay ninyo bilang mag-asawa, dapat hindi iwawala ito. Hindi iwawala. At yun nga, kaya kung meron mang mag-asawa na talagang makikita mo na napakalapit nila sa bawat isa dahil na-develop nila na malapit sila sa Panginoon. Sa Panginoon. Itaga mo yun sa bato, brother. Ako, totoo yun. Ginagawa ko po yun sa yan. Yan yung ginagawa. So, pagdating ko sa bahay, Ayan. gigisingin yung asawa ko natutulog. Pwede pa, mag-rosary muna tayo. Mag-pray muna tayo. So, nakaisang linggo na ako.
Maganda yun, ano? At sabi niya, talagang yun yung magpapatibay, yun yung magpapatatag ng samahan eh. Parang nagiging banding nyo na po yun. Halimbawa, pagkatapos ng rosary, kwentuhan muna. Syempre po, tanggal na yung antok ng misis nyo nun. Banding muna So, bago hindi na niya matulog. masasabi ngayon na wala ka ng time sa akin. Buti pa sa iba, nagtawag ka ng oras. Mga ganun. Habol po sa akin mismo bilang isang isang nagmi-mission din na yung asawa ay sasabihin ka na wala ka ng time sa akin. So, So ano yung kailangan gawin ng isang Kristiyano kapag tumatabang, no? Kapag nawawala na ng lasa? Father Bong, ano kaya ang magandang gawin ng isang Kristiyano? Yung renewal, palagi yan na ibabalik kung ano yung pinakamahalaga sa buhay. Halimbawa, di ako yung konkreto siguro, yung pagiging pari ko. Kung minsan maramdaman mo na parang may kahulugan pa ba ito. Tapos, ma-realize mo pala kung minsan yung dumarating yung buhay na gano'n. Nakakalimutan mo na yung prayer life. Yes, ako. Nakakalimutan mo na yung magnilay. Nakakalimutan mo na yung bakit nagkaroon ko ng bukasyon kasi dahil sa Panginoon. So, babalik ako yun yung karanasan ko eh. Ibabalik-balik mo lang palagi yung kasaysayan ng vocation mo na tinawag ka ng Panginoon, na mahal ka ng Panginoon. Kaya palagi yan yung ugnayan mo sa Kanya. Hindi mo winawala. Palagi yan yan. Parang back to basic, Back ano? to basic. Kung palagi baga sa yan. mag-asawa, Father. Ayun, no? Balikan ulit yung mag-asawa. Balikan mo yung unang araw na nililigawan mo yung yung Parang mas makuha maganda mo po yung yung matamis mong no? First sight. Love at first Yung sight. nagsusubuan pa kayo ng pagkain, Pagkatagalan na, hindi na Alam mo yung ang nakikita ko sa mag-asawa nagliligawan, magka-holding hands. Dati siguro ganun to eh. Hindi ko na nakita na malambing ngayon sa... hindi ako romantic. Bali mo naman, Father, ipagtanda na lang. And may mga nakikita po ako, mga matatanda, magkasakay pa rin sa bike. Johnny and Jenny, kumbaga yung mga ganun eh. Tapos, Ba? Johnny and Jenny. Yeah. Sino ba yun? Jack and Jill. Johnny and Jenny, yun po yung yung love story na Korean. Tapos, talagang true love. Nakaka-inlove kasi talaga. mga ganun. Pero ngayon, in present, makikita mo, mag-boyfriend, mag-girlfriend pa, talagang holding hands, ingat ka, baka malaglag. Tapos pagka mag-asawa na, matagal na yung pag-asawa, marami ng anak, magmadali ka, bilisan mo, di ba? Malilate na tayo. Bilisan mo, di ba? Nasa pilapil eh. Bilisan mo! Pag daw sasakay sa tricycle, aalalayan pa nung naniligawan pala, ingat ka, baka mauntog ka. Na mag-asawa na nauntog. Kasi tatanga-tanga ka eh. Dahil pag naglalakad sa kalsada, hindi ba, nilalagay niya dito sa Tagiliran. sa tagiliran. Sabay hindi masabi. matatagis. Ngayon, nilalagay sa masabi. Father pala. Ayun. Ayun ako, so paano po mapapanatili yung lasa ng ugnayan, no? Napakahalaga nga yung, especially yung back to basic, no? Yung kung ano saan ba talaga nagmula. At sa atin, yung ugnayan natin sa Diyos, napakahalaga. Kasi siya yung pinagmumula ng pag-ibig, eh, no? Kung itong pag-ibig na ito, talagang, siya yung lasa, siya yung talagang nagbibigay lasa. So, kukuha tayo, sasalok tayo dun sa pinagmumula ng lasa na yon. At siya nga ay ang Diyos. Siyempre, sa amin, napakahalaga. Sa ating lahat naman, hindi lang sa amin na mga clerics, no? Kundi sa ating lahat na kinakailangan natin lagi, lalo na yung prayer life, no? Yung marunong pa rin tayo magdasal, no? At minsan ito yung Panalanginin, no? madasalin. O yan, maging madasalin. At yun nga, Father, siguro magandang mag-move on tayo dun sa susunod na hamon sa atin sa Ebanghelyo. Yung pagiging ilaw. Kasi yun nga, yung kwento ko rin nga kanina, napakahalaga sa isang mangingisda yung ilaw. Dahil, usually, ang isang mangingisda ay pumapalawat kapag walang buwan. No? Para yung ilaw na daladala niya, yun yung magsisilbing pang-attract ng mga isda kung saan lalapit sa kanya. Na-imagine ko tayong lahat ng mga tao. Sana parang mga isda na na-attract sa liwanag. Ngayon yata hindi na na-attract sa dilim. O kaya naman yung liwanag, yung mga patay sindi. Ibang liwanag yung... At na-attract din sila sa atin kasi nagliliwanag tayo at nagniningning. Sa panampalataya, sa ugali. Yung tamang liwanag. Ibig sabihin talagang tayo rin ay yung inaanyayahan talagang magdala ng liwanag. Yung tao ma-attract sa, okay to tao.
itong taong ito ay hindi ka nito iiwanan, hindi ka ito hindi ka nito ililigaw, no? Ilalaglag. Oo. At napaganda nga ito, Rep, dahil yung nga, pinag-usapan yung ilaw, tapos yung kukonekta nga natin sa new evangelization. Ang panawagan nga sa atin ay yung mabuhay sa liwanag o yung tinatawag na conversion. Kaya ito nga, yung pagsusumikapan kung paano maging ilaw, ang simula nito ay yung nga yung tinatawag na change of heart na kunan natin. Yung conversion po, yung pagbabago ng puso. Maganda yung definition mo kanina, di ba? Yung conversion, yung sabi mo yung this is the best expression of faith. Oo nga, no? Ganda nun. Para bang from bad to good, from good to better. Kasi makikilala mo naman daw talaga. Expression of faith. Oo. Sabi nga ba, yung pananampalataya daw natin, yung bang kayang papagbaguhin tayo. Kasi, halimbawa, di ba sa 2021 ay magdiriwang tayo ng 500 years ng pananampalataya 2021 Christian. ano? Oo. 500 years na po ang simbahang Katoliko. Sa Pilipinas pa lang po yan. Nung dumating sina Ferdinand Magellan. No? Tandaan natin yun, noong 1521. 21, yeah. At ang tanong ng mga obispo sa Pilipinas, actually yung tanong na ito ay nag-umpisa noong 1991 ano, magkaroon ng Second Plenary Council of the Philippines. Ito yung pagtitipon ng mga obispo para pagnilayan yung buhay pananampalataya. At ang tanong, ano na nila to kumbaga na foresee na nila itong 2021 na ito, yung 500 years na to 500. Noong 1991 pa, no, napagplanuhan na. At ang tanong nila, ito bang pananampalatayang ito ay binago na ba tayo? Has this faith changed? Sabi nila, ang tanong, binago ba tayo? Kasi yun naman po yung talagang concrete na manifestation ng pananampalataya na tayo ay sumasampalataya. Kung binabago ba tayo ng pananampalataya? Kung nagkakaroon ba ng conversion sa buhay natin? That's why the best expression talaga ng pananampalataya natin ay yung pagbabago ng buhay natin, ng puso natin. Nako, pag yung tinanong mo yung ganun yung nabago ba tayo talaga, na evangelize ba tayo? May nangyaring pagbabago ba? Naapektuhan ba talaga tayo yung faith natin kay Kristo? Na ang Kristiyanong Katoliko dito sa Pilipinas ay 80%. 80%. Tapos idagdag mo pa yung mga ibang mga denominations na Christians. Sabihin na natin 95%. Oo. Ayun, yung 95% na Kristiyano na 500 years na isinasabuhay, talaga bang nagkaroon na ng pagbabago? At nagiging liwanag na ba tayo? May impact na ba talaga tayo sa bansang Pilipinas? Alam niyo pa yung insekto na alitap-tap? Yung firefly. Nawawala na rin ito. Di ba kumukuti-kuti-tap yun? Alam mo may ano yan Kaya umiilaw dahil merong chemical na ang tawag luciferin. Lucy kasi means light. Yung ferin, kaya yung lucifer, ibig sabihin bearer of light So yung alitap-tap daw, nagtataglan ng isang chemical na ang tawag ay luciferin, kaya umiilaw. Alam niyo, isang very, hindi ko makakalimutan karanasan, yung isang puno, na puno ng alitap-tap, ang liwa-liwanag. Kaya lang kinakatakutan ng iba. Kasi may multo. Pero hindi, kung titignan mo, imagine mula sa isang liwanag na maliit, pag nagsama-sama sila, ayun, tignan mo. Puno. Imagine ko yung sinasabi ni Father dito kanina, na kung itong 95% na ito, no, ay magiging liwanag talaga. Imagine, ang liwanag talaga ng buhay. Shine, commune. Di ba napakaganda? Daig pa ang meral ko pag gano'n. Alam mo yung nung pumunta kami sa Mindanao, yung sa Puerto Princesa, merong isang Palawan. Merong isang activity kami sa gabi na ginawa. Nag-watch lang kami ng firefly sa ilog. Pero ngayon, bakit kaya may longing na gano'n na maghanap ka ng makakita ka ng liwanag na gano'n? Kasi merong kang hinahanap talaga sa buhay mo na gusto mo yung makaranas ka palagi ng nasa isang kalagayan ng liwanag. At ito nga yung conversion na mga ganon. At nakakatuwa, dahil biro mo yung magbabangka kami, magbabayad kami, yung manonood ka lang ng alitap-tap. Pero yung mapagninilay mo. Tignan mo itong mga ito. Kung iisa lang yun, di mo papanoorin.
Pero dahil ang dami, Ang dami. so napakaganda na may impact yung ikaw din ay masisiyan talaga. At ganun nga sana, kung tayo na mga Kristiyano ay totoo na umiilaw, maraming masisiyahan din. At talagang magliliwanag ang bansang Sama-sama. Pilipinas. Ano? At alam niyo ba, Pads? Oo. Yung mga alitap-tap daw pala, hindi yan innate, kumbaga yung liwanag na yon. Kasi yun daw palang base ayon sa aking mga bubuwit. Ayon sa aking mga pag-aaral. Yun daw palang liwanag na, yung chemical na yon ay nag-a-absorb ng liwanag sa umaga, sa araw. Ina-absorb, parang, parang naiipon, nakocontain noong chemical na yun, yung liwanag. Kaya pagdating ng gabi, it can radiate light. No? So, tumatanggap din siya ng light, Parang no? solar, From the sun. Parang solar. At saka parang yung, di ba may mga plastic, yung ginagawang cross na, pag tinapat mo sa ilaw, Luminous Tapos mag-a-absorb siya ng pinasok mo sa light, and then dilim. sa gabi, sa dilim, parang ganon, yung chemical na yun. Actually, that's perfect, yung ganon. Ganon pala. So, ibig sabihin, Pads, yung liwanag talaga, parang tayo rin we receive that light, no? Tinatanggap natin yung liwanag. Hindi natin kaya makapag-radiate ng liwanag na sa ating ganang sarili lang. So, unang-una, yung liwanag na ito ay tinanggap natin. Ito rin, pag-aaral, yung sa bubrit ko din. Ang dami na mag-jota Oo. dito. Hindi, totoo ito. Nung nag-watch nga kami, nung nanonood kami ng Alitap-Tap, nakikita namin yung liliwaliwanag siya na malakas, yung grupo. Alam niyo bakit? Yung guide namin sa bangka, yung nagtuturo sa amin, iniilawan niya sila. Pag inilawan mong ganon, yung lalo pa silang makikipag-contest din, naliliwanag. Liwanag din. Oo. Competitive. So sabi ko din, ang ganda pala, no, kung yung talagang yung competition natin, yung healthy competition, yung pagiging Kristiyano natin na ipapadama, ipapakita yung pagliliwanag natin bilang. Kaya nakakatuwa, talagang walang hinto. Pag igaganon, maggaganon din, lalong sasaya sila. Nagliliwanagan na gano'n. Anong technique yun? Dancing Ito lang po, fireflies. yung flashlight. Flashlight. Ganun pala yun, no? At sabi nga po sa atin, Pads, yung liwanag ni Kristo, di ba? Ayun, Kay Kristo pa rin nanggagaling yung liwanag na tinatanggap natin, yung liwanag ng pananampalataya, yung liwanag ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Ay unang-una, tinanggap natin bago pa tayo makapagmahal, bago pa tayo makapagpahayag ng pananampalataya natin. Ay una tinanggap Sa atin natin, na. no? At saka bago pa natin maisabuhay, Oo, tinanggap andun na na. natin, oo. Biro mo yun, mayroon tayong power na gano'n. Mayroon kakayahang magliwanag. Talagang nandyan na. Nandyan na, nandyan na pala yun. Kasi ipinagkaloob na sa atin Pinagkaloob At sabi nga, ipinagkaloob sa atin yun. Nung binyagan pa lang tayo, binigay na yung liwanag na yun At nasa iyo kung papaano mo nire-recharge. Kung minsan nga, akala mo hindi natanggap, pundi yung mukha. Pundi yung mukha. Sabihan na, kaya pala tayo nagmamahal dahil minsan ay minahal din tayo. Yes, oo. May unang nagmahal Oo, bago ka pa makapagmahal, minahal ka na. At palagi kang minamahal. Yes. Ayaw mo lang responde. Kaya hindi nagliliwanag yung pagmamahal na yan. So mamaya po sa pagbabalik na ating programa ay mas lalo pa po nating bibigyan tingkad itong liwanag na ito na sinasabi natin. At wag po kayong aalis, ilang saglit ay magbabalik rin kaagad ang ating programang Mananalig Ka. Mahal ka ng Diyos, dapat mong malaman. Hindi Kanya
Nagbabalik po ang programang Manalig Ka. Ito pa rin po ang inyong diakonong Tagalog, si Reverend Richard Lagos. Ay naapo, Ilocano Latta, si Father Bong Romano po. Ang inyong igsoon, kapatid ng Bisaya, na ikuministrong Bisaya. Si Brother Janjan Romero. Nainggit naman ako doon. Kabataan po ako, kaya po ako ang batang pa-cute, si Ate Joanne Domingo. Ayun, sige magpa-cute ka na lang. Lagi na lang Pinagtitripan ako ni Brother Richard yun. Alam mo yung natutunan niya daw ngayon, Reb? Hindi na siya sisimangot. Palagi Lagi nang na ako nakangiti. nakismile. oh. Ngiti nila. Kahit masakit man sa kalooban, kailangan ngumiti. Hindi ka pa nahawa ni Bishop, katabi niyo. Father, hindi ko na masyado nakikita. Meron po akong yung parang quotes na nasabi. Okay na yan. Ang kayang i-wear na pinaka-the best na makeup ng girl ay Wow. Talaga. Smile. Maganda yan. Ayun, si Pope. Si Pope Francis. Dalawa lagi titingin. Parang lang nag-smile. So yun po kanina ay pinag-uusapan po natin yung tungkol sa pagiging liwanag, no? At ito yung pangalawang hamon. Tamang-tama sa taon ng mga laiko, ito yung hamon sa lahat ng mga laiko. At sa taon ng bagong ebanghelisasyon, yung pagiging asin at ilaw ng sanlibutan. At sabi nga po natin, itong liwanag na ito na nanggagaling sa Diyos mismo, kay Kristo, parang isang araw daw ito, Father, no? Yung araw at ang simbahan ay isang buwan, no? Na tinatanggap ng buwan yung liwanag galing sa araw at Yun. iniraradiate ng buwan itong liwanag na galing sa araw sa atin sa mundo, no? Ito yung napakagandang simbolo ng simbahan. At tayo rin bilang isang simbahan ay tumatanggap ng liwanag galing sa Diyos. At bilang meron ng simbahan, makakapagbigay lang tayo ng liwanag kapag nagsama-sama tayo bilang isang simbahan. At yun yung sinabi natin kanina para mga alitap-tap. Yung makapagbibigay talaga na ang malaking liwanag kapag tayo ay nagsama-sama bilang isang komunidad, bilang isang sambayanan. At napansin po namin ay napakabilis na pala ng oras at huling bahagi na pala po ito ng ating programa. Kaya ibibigay ko na po kayo kay Father Bong para bigyan ng paglalagom at kung meron po siyang gustong idagdag sa ating pagninilay ay maaari niya isama po sa bahaging ito. Actually, wag lang po nating kakalimutan yung dalawang ginamit ng ating Panginoon na napakahalagang bagay. Una nga po yung asin at yung hamon nga natin kanina ay makapagbigay po tayo ng lasa, ng kahulugan bilang mga mananampalataya. At ito rin, yung isa nga yung katangian na ng asin ay yung pinipreserve, yung preservative, yung pinapanatili tayo na sariwa, masigla sa pananampalataya. Kasi kung minsan po, pag hindi na panatili ito, sabihin yung parang wala na tayong lasa ba, yung gano'n, yung, pati yung relasyon, naapektuhan na kung minsan, yung wala ng lasa, wala ng kahulugan. And of course, yung hamon pa rin bilang mga Kristiyano nga, na tayo po ang magpanatili o mag-preserve ng faith natin. At ito yung napakahirap ngayon, lalo na nga po ang parang nangingibabaw na ngayon, yung wifi, materialismo, secularismo. So, ang dami ng ganon. Pero tayo pa rin ng magturo, mag-preserve sa faith na ito. And of course, yung mga moral values, mga napakahalaga, na mga magaganda na mga values, mga moralidad, na dapat i-preserve natin bilang mga Kristiyano. So, hindi po nag-iiba yun. Dapat may panatili natin. At ito nga po yung hamon sa atin. And of course, yung isang napakahalaga rin na binanggit ng Panginoon yung pagiging ilaw at yung hamon nga po na pinagtutuunan natin, especially na we are celebrating the new evangelization, yung year of the new evangelization, yung maging ilaw, mabuhay tayo sa ilaw, sa liwanag, yung tinatawag na hamon for our conversion. At kanina, nabanggit nga po natin na yung conversion ay yung best expression of faith na pagkahalaga. Yung sana mamuhay po tayo at lumakad sa liwanag nga po ng ating Panginoon. At yung nga kanina na pagnilayan na we receive the light, kaya ang hamon nga, we live it, yung isabuhay natin, and of course, yung ibahagi natin itong liwanag na ito, yung nananatili sa atin yung pagmamahal ng Panginoon. Dahil nandyan na yan Ang napakahalaga lang
ay yung maibahagi din natin na maipadama natin na minahal tayo at minamahal ng Diyos. Pag naisabuhay po natin ito, doon po natin na isasabuhay yung pagiging ilaw sa mundo bilang manampalataya. Amen. Amen. Okay. Maraming salamat, Father Bong, sa isang napakahulugang pagbibigay ng paglalagom ng ating tema at na ating ebanghelyo ngayong araw ng linggo. So maraming salamat po sa inyong pakikinig, pagsubaybay sa ating programa. Darako po tayo ngayon sa mga pagbati natin. yung mga gustong batiin. Unahin na natin si Ate Joanne. Ako po, binabati ko po si Father Ernie. Saka po si Father Danny na magdiriwang ng kanyang birthday sa 13. Happy birthday, Father. Oh. Birthday niya po kasi. Binabati ko rin po yung mga staff ng Mary Help sa pangunguna ni Mami Guy and Company. Lahat na po sila doon. At saka po yung aking professor na si Ma'am B. Ang BSAD 3-4. Lalong-lalo na po sa Jonas and Friends. Yung lalo na... yung idols ko pa po pala. Siyempre, hindi ko po kakalimutan yan. Lahat po ng idols ko. Kuya Frankie, Mary Rose, Mary Jane, Lenny, Honey, Kuya Ryan, Kuya JJ, at sa iba pa po. Magandang umaga po. Et cetera, et cetera. Ay, yung family ko pa po pala. Mali nyo, nakikinig. Diba? Ay, si Kuya John. Mayong buntag sa tanan. Magandang umaga po sa lahat. So, binabati ko po yung mga kasamahan ko pong laiko ministro dyan sa parokya ng San Sebastian Martir, dyan sa Muñoz. Mga kamanggagawa sa simbahan, mga ka-DK, yun. Sa aking asawa, nag-iisang asawa, ex-girlfriend. Ngayon asawa na. And future girlfriend. Sa dalawang anak ko, sana ay nasa in good health palagi. So, sa lahat po ng mga taga-barangay, Bila Isla, sa Bagbagiing, meron magkakaroon tayo ng binyagan mamayang alas 11 ng umaga dyan sa Bagbagiing. So, i-ready nyo na yung venue dyan at Hindi, sa 16 pa yun, brother. sa 16 pa pala. Yeah, 16. Sa 16 pa pala. Sa susunod na linggo pala. Sa susunod na linggo pala yun. Advance. So, sa susunod na linggo po pala yun. Masyadong Advance, Buy masyadong Apura advance talaga. daw. Kaya Buy Apura yung pinapangalan ni Padre sa akin. So, magandang umaga po sa lahat po ng nakikinig. Maayong buntag sa Sa tanan. inyo ng tanan. Okay, ako naman po gusto kong batiin lahat ng mga kabataan from the parish of Gimba na sumailalim sa youth encounter, no? Nitong nakaraang linggo. Napakasarap Napaka-fruitful, napakasaya ng encounter talaga. Grabe, hindi makakalimutan. Pwede po bang mag-renew Sana yan? manatili kayo sa alas 4 ng hapon. Alam niyo na yung ibig kong sabihin, no? 4 o'clock in the afternoon. At saka sa lahat po ng mga COA at mga magulang ng COA na binigyan ko ng recollection kahapon, keep the fire burning, no? Huwag niyong hahayaang maging umaandap-andap ang inyong mga ilawan at ang inyong apoy. Ano po? At nung kahapon ng hapon, ay nagbigay rin ako ng liturgical seminar sa mga choir, galing sa iba't ibang barangay, no? Kumusta po kayo, no? Sana may natutunan kayo at sana ay pagsumikapan nating ayusin naman yung mga kanta natin, ano? Ito yung pagsamba. So kaya sana pagka Pasko hindi na ako makakarinig ng buksan ng aming puso. Invite natin to, brother. Sa So yun Muñoz. po. At kahapon din, Father, 'di ba, ay nagkaroon ng yung diocesan celebration ng sa mga may sakit. Oh, yung Hindi ako nakadalo World- kasi gawa nga dun sa recollection tsaka seminar ko. Kaya yung mga nakadalo po doon sa Day of the Sick na yon, so patuloy natin silang ipagdarasal at talagang magkaroon ng kagalingan emotionally, especially yung spiritually, ano. Yeah. At siyempre physical wellness, no, yung talagang integral and total wellness, no. So yun po. Yeah, ako, binabati ko nga po yung mga organizers at yung mga nakiisa, yung mga doctors, medical, dental mission, bilang pagkikiisa sa pangdaindigang pagdiriwang ng para sa mga Actually may sa karamdaman. 11 pa yun, Father, no, pero na Oh, Tuesday. in advance,
Oo. ginawa ito ng February 8. 8, oo. Sa Lourdes, di ba? Oo, yung kapistahan ng Early Lourdes. Lourdes. Oo. At ganoon din, lalo na po yung mga nakibahagi, lahat ng mga parokya may mga representatives, ano? Yung may mga kapansanan na naramdaman nila na mahal din natin sila. Dahil sila nga ngayon yung pinagtutuunan din ng ating diocese sa paglilingkod. At inihanda nga po natin yung tinatawag na tahanan ng damayang Kristiyano para nga po may mapaglagyan tayo yung para sa mga abandoned elderly. At namasyal nga ako nung Biyernes doon, malapit na pong matapos. Ayan, sana nga sa katapusan ng February ay matapos na ito. So yun po, yung binabati ko po yung mga nag-participate, nag-isa sa pagdiriwang natin na pagkikisa sa World Day of the Sick. And of course, ulitin ko po, yung mga bagong kaibigan, yung mga na house to house natin nung nakaraang Huwebes sa Barangay Bagbaging, San Felipe Muñoz, sabi nila nakikinig daw sila sa 105.3 o kaya 103.3. So, thank you po sa pakikinig ninyo hanggang sa muling pagkikita dyan sa barangay po ninyo, sitio po ninyo. Bago po tayo magdasal, ay pinapasalamatan ko nga pala yung patuloy na sumusuporta sa ating programa, no? Sina Tito June at Tita Noemi Andres, no? Maraming salamat. Sa lahat po ng ating mga benefactors, no? Hindi na po natin may isa-isa. So, tatapusin po natin ang ating programa ngayong umagang ito sa pamamagitan ng panalangin na pangungunahan pa rin sa atin ni Father Bong Romano. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pagmahal na Diyos, sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, kami ay tinatawag mo upang maging asin ng mundo. At kami rin po ay pinapaalalahanan mo na palagian sa pagsasabuhay ng aming pananampalataya. Kami ay maging ilaw ng sanlibutan. Tulungan mo po kami na maging asin. Tulungan mo po kami na maging ilaw palagi upang magningning ang aming pananampalataya sa salita at sa gawa. Maraming salamat po sa linggong ito. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin, pagpalain mo ang bawat pamilya namin. Ang lahat ng ito ay hinihiling namin sa ngalan ng iyong anak at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. So maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig at pagsubaybay. Ito pa rin po ang inyong Tagalog na diakono, si Reverend Richard Lagos, ang palagi nagsasabi sa inyo, ang taong may pananalig, laging sa Diyos nakikinig. At ang inyong igsuon, kapatid na laiko ministrong Bisaya, si Jan Romero po, ang nagsasabing, ipakailap ang kahayag. Translate. Sa Tagalog po ay Hayag. Ang mabuting. ipahayag ang liwanag. At ako naman po si Ate Joanne ng Kabataang PC o Pa-Cute ng Meralop Christian na nagsasabing, pabuhay ang kabataan. Ang inyo pong gabsat, ang paring Ilocano, si Father Bong Romano. Diyos ti Agnina, kada kayo amin Apo. At mamulat sa kanyang kapangyarihan. Nabatid mo ba na siya'y naglalaan? Patuloy na naghahatid ng tunay na kalayaan. Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata.